Mula pa noong sinaunang panahon, umiral ang isang nilalang na tinawag na Primordial Intelligence, ang pinagmulan ng sansinukob. Ngunit kalaunan, nahati ang nilalang na ito sa dalawang bahagi, ang pag-iisip at ang gawa. Mahigpit silang naglaban upang maagaw ang karapatan sa paglikha, hanggang sa humantong ito sa walang katapusang kaguluhan. Mula sa kaguluhang ito, nagsulputan ang iba't ibang lahi, bawat isa ay naghahangad ng mga piraso ng katalinuhan upang magkaroon ng karunungan. Subalit may isang nilalang, si Terrorblade, na tumingin sa kailaliman ng kaguluhan at nakita ang katotohanan. Nagkaroon siya ng ideya, pag-isahin ang pag-iisip at gawa upang muling likhain ang lahat ayon sa impyernong kanyang hinahangad. Kasalukuyan, isang pangkat ng mga tao ang nahihirapang labanan ng isang dragon. Halos mawasak ang buong unit dahil dito, hanggang sa dumating ang pangunahing tauhan na si Davran. Isinuot niya ang kanyang helmet, kinuha ang espada, at mag-isang sumugod pababa upang harapin ang dragon. Ganap niyang nakontra ang halimaw. Gumamit siya ng mga lubid at pinulupot ito sa katawan ng dragon, pinilit itong bumaon pababa sa lupa. Ngunit sumunod si Davin sa mismong lagusan nito upang harapin muli ang halimaw. Sa matinding kasanayan, sinugitan niya ito at paulit-ulit na tinuhag hanggang tuluyang bumagsak. Nang dumating ang iba pa, natagpuan nila ang patay na mga inakay ng dragon. Halos nagkapatayan ang mga ito na parabang nabaliw. Natuklasan ni Dea ng isang butas na tila hinukay ng isang napakadelikadong nilalang, mapalad silang hindi nila ito nakatagpo dahil natutulog pa raw ito sa kailaliman. Bumalik si Davin dala ang ulo ng dragon at pinayuhan ang komandante ng unit na huwag maging masyadong uhaw sa dugo. Dapat ay magpasalamat silang buhay pa sila. Babala pa niya, huwag na huwag gambolain ang boss na natutulog sa kuwebang iyon. Ngunit sinuwi lamang ng komandante ang payo at tinawag pa siyang duwag. Pagbalik sa bayan kasama ang kasamang si Bram, sinalubong sila ng masayang mga tao dahil sa pagkakalupig ng dragon. Ngunit kahit may pagdiriwang, hindi may tatago ang pait ng mga nasawi. Pinuntahan ni Davin ang pamilya ng isang sundalong namatay, inaliw sila, at ibinigay sa anak ang isang pangil ng dragon bilang alaala. Hinikayat niya ang bata na maging karapat-dapat sa kabayanihan ng kanyang ama. Sa gabi ng pagdiriwang, habang abala ang lahat sa pag-inom, nagkwento si Bram ng mga ginawa ni Davin. Habang bumibili si Davin ng dagdag na inumin, may nauna sa pila, isang dalaga. Pinagbigyan niya ito, ngunit nagreklamo ang dalaga sa lasa ng beer, kaya't si Davin ang nagbayad. Binigyan naman siya ng may-ari ng libreng inumin dahil sa pagkapatay niya sa dragon. Muli siyang minura ng komandante, sinasabing duwag siya dahil hindi niya pinaslang ang nilalang sa loob ng kuweba. Matapang na sinagot ni Davin na kahit 20 tao pa ay hindi kakayanin ang halimaw na iyon, at kung magising ito, mawawala ang buong hukbo pati na ang kanilang bayan. Samantala, ang dalagang nakita kanina ay nakipagkita kasama ang kanyang kasamahan sa isang nakabalot na lalaki upang bumili ng impormasyon. Alam ng lalaki na prinsesa siya, kaya mas mataas ang singil. Ibinigay pa niya ang kanyang korona. Ngunit may nanggulo sa engkwentro at nalaman nilang ang lalaki ay isang duwende, na agad minamaliit ng mga tao. Dumating si Davin at inayos ang sitwasyon, inalis ang manggugulo at pinayagang makaalis ang duwende. Habang naglalasing ang komandante, isang masamang puwersa ang nagpasiklab sa galit sa loob niya. Kinontrol ng nilalang ang kanyang isipan at pinilit siyang pumunta sa kuweba upang galitin ang boss. Kinabukasan, nagising si Davin sa tabi ng isang babae. Dumating si Bram na nagpahayag na nabaliw ang komandante at nagtutungo upang patayin ang halimaw. Nagpasya si Davin na sundan ito at inutusan si Bram na pumunta sa kuta para humingi ng suporta. Pinutol ni Bram ang sarili upang paganahin ang bilog na teleportasyon. Pagdating niya sa kuweba, nakita niyang patay na ang halimaw. Mahina at matanda na raw ito, kaya madaling napatay, ngunit agad niyang napansin na hindi na iyon ang komandante kundi ang puwersang umaangkin sa katawan nito. Inilabas ng nilalang ang masakit na nakaraan ni Davin upang pag-alabin ang puot niya laban sa mga dragon, at inalok siya ng kapangyarihang lipulin ang lahat ng ito. Biglang dumating ang Fire Dragon King, na dismaya sa kahinaan ng Earth Dragon King. Sinunog nito ang komandante, ngunit binigyan si Davin ng pagkakataong mabuhay dahil wala raw ito sa mood kumain. Ngunit lumipat ang masamang nilalang sa bangkay ng Earth Dragon King. Nagbanggaan ang dalawang hari ng dragon, nagbugan ng apoy, nagkapunitin at nagkagatan. Nang masaktan ng Fire Dragon, sinunggaban ng Earth Dragon ang pagkakataon. Ngunit muling bumangon ang Fire Dragon at kinagat ang leeg nito. Dito sumugod si Davin at tinuhag ang mahina nitong bahagi, tinapos ang laban. Ipinakita ng Fire Dragon King ang paggalang kay Davin, subalit malubha na ang sugat nito.
Alam nitong hindi magiging madali ang kapalaran ni Daven, kaya sinugitan nito ang kanyang leeg gamit ang kuko at sinabing huwag siyang magalit sa mga kapahamakang darating. Samantala, natagpuan ng prinsesa at kasamahan niya si Daven na nakahandusay sa gubat. Iniwan niya ito ng balabal, alam niyang hindi ito matutuwa pagmulat. Bago pa man iyon, habang sugatan si Daven, nasalubong siya ng mga bandido na nagpakawala ng lahat ng kanyang kagamitan. Pagmulat niya, muli niyang nakita ang prinsesa, tamang-tama nakaka-recover lang niya. Nalimas ng mga tulisan ang lahat ng pag-aari ni Daven. Nang magising siya, muling nakita niya ang prinsesa. Kakagising pa lang niya ngunit agad siyang nawalan muli ng malay. Kinagabihan, nagmulat ulit si Daven. Itinanong ni Morana kung kaninong dugo ang nasa kanyang leeg. Inakala niyang sa kanya iyon. Hindi niya maalala ng malinaw ang nangyari sa kuweba, ang natatandaan lang niya ay may dalawang dragon, at pareho silang patay. Tinanong niya ang pangalan ng prinsesa, at ipinakilala naman nito ang sarili bilang Morana. Doon niya napagtanto na mula siya sa Night Silverwoods, ngunit hindi na pala siya ang prinsesa ng lugar na iyon. Sa mga sumunod na araw, sumama si Daven sa grupo ni Morana at nakarating sila sa isang bagong bayan. Sinabi niyang may kilala siyang tagapamahala ng inuupahan dito, kaya maaari silang pansamantalang tumuloy. Pagdating nila, humingi siya ng paumanhin kay Morana dahil mukhang sira-sira na ang tuluyan, ngunit mabuti na lang at kilala pa rin siya ng tagapamahala at binigyan sila ng 2 kwarto at mga damit. Nang gabing iyon habang nag-iinom, nagpunta si Morana sa tagapamahala para itanong kung nasaan ang black market. Gusto sanang sumama ni Daven bilang tagapagbantay, ngunit nalasing ito at bigla pang nasuka, kasama ang isang singsing. May isang lalaki sa tavern ang nakakita at nakilala ang singsing bilang pagmamay-ari ng kanyang kasamahan. Ayon sa kanya, may balita na ilang araw na ang nakalipas na napatay ang kasamahan niya, nawala ang bangkay, at tanging armor na Dragon Slayer ni Daven ang natagpuan sa lugar. Sinimulan siyang pagbintangin bilang cannibal at gumawa ng gulo, kaya napilitan si Daven na paalisan siya. Muli siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, wala na ang 2 babae, nasa black market na. Nakiusap ang tagapamahala na umalis si Daven dahil baka magdala lang siya ng kapahamakan sa inuupahan. Nirespeto ito ni Daven at humiram sana ng espada, ngunit wala itong may pahiram. Samantala, sina Morana at ang kasambahay niya ay dumating sa black market upang hanapin ang taong pinagbilhan ng impormasyong ibinigay noon ng duwende. Dinala sila sa pinuno ng lugar, at laking gulat ni Morana nang makita ang duwendeng iyon doon, nagbenta na pala ito ng impormasyon at may kasunduan sa tiyuhin ni Morana para ibalik siya. Nagsisi si Morana na hindi niya hinayaang patayin ito ng mga taga-nayon noon. Agad silang banihag ng pinuno ng black market. Habang papalapit ang panganib kay Morana, pumunta naman si Daven sa isang panday upang bumili ng espada, ngunit tanging singsing lang ang pambayad niya. Kilala ng panday kung sino si Daven at alam niyang mapapahamak ito kung tatanggapin ang singsing. Ngunit sinabi ng panday na handa siyang magbenta kung makakakuha si Daven ng mga barya. Tinuruan pa niya kung saan mabilis makakakuha nito. Samantala, pagdadalhin na sana si Morana at ang kasambahay niya sa magkahiwalay na lugar, ngunit hindi nila alam na ang pinakamalakas na sandata ni Morana ay ang kanyang kasambahay. Mag-isa nitong pinabagsak ang mga bantay. Si Morana naman ang humarap sa duwende. Dahil takot sa kasambahay, napilitan itong sabihin ang tunay na impormasyon at binalaan si Morana na mapanganib ang lugar na pupuntahan niya, ngunit hindi ito nagpatinag. Si Daven naman ay nang ahas kumita ng pera sa pagsusugal, ngunit walang napanalunan at umuwing luhaan. Si Morana at ang kasambahay ay nagtungo sa isang tindahan ng mga ngaso ng kayamanan. Kailangan niya ang isang uri ng lotus flower. Kilala siya ng may-ari at alam nito kung anong kayamanang hinahanap niya. Sinabi niyang may isang pantas na maaaring makatulong, isang sage na nakatira sa tore sa Southern Valley. Binigyan siya ng isang bato na magsisilbing susi upang makaharap ang pantas. Tanging kabayaran na hinihingi nito ay ang pagbalik at pagbayad kapag naibalik na ni Morana ang pagiging prinsesa. Nagbalik si Morana kay Daven at inaanyayahan itong sumama. Ngunit sinabi niyang kailangan niyang harapin ang lalaking nanakit sa kanya kagabi dahil babalik daw ito kasama ang grupo nito sa tanghali upang maghayganti. Hindi tumatakbo si Daven mula sa laban, para sa kanya, kawalan ng dangal ang pag-iwas. Tinawag siyang mangmang ni Morana at umalis. Binigyan naman siya ng kasambahay ng maliit na kutsilyo bilang tulong bago sila umalis. Sa kagubatan, napansin ng kasambahay na paparating na ang mga tulisan upang patayin si Daven. Hinikayat niya si Morana na tulungan ito. Hinarap na ngayon ni Daven ang pinuno ng mga tulisan. Mas mahusay pa rin ang galaw niya kaysa sa kalaban, ngunit tinawag ng pinuno ang buong grupo upang bugbugin siya ng sabay-sabay.
Nasugatan si Daven sa likod at sa tagiliran at bumagsak. Mula sa itaas, pinakawalan ni Morana ang mga palaso, tumatagos ang bawat isa sa ulo ng mga kalaban. Ngunit biglang nagbago si Daven, naging halimaw. Sinira niya at pinagpira-piraso ang sinumang makita niya, hanggang sa huling impormante na lamang ang natira, bitbit nito ang kumikislap na espada ni Daven. Pagtingin ni Daven sa espada, naalala niya kung sino siya, at bumalik sa pagiging tao. Nagtakbuhan papalapit sina Morana at ang kasambahay. Tinanong nila kung ayos lang siya. Hindi niya maunawaan ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabi ni Morana na sumama siya, dahil kung hindi, mahuhuli siya ng mga gwardya. Habang naglalakad, ibinahagi ni Morana ang kanyang misyon, hanapin ang pantas. Nagpasya si Daven na sumama dahil baka ang pantas ang makaalam tungkol sa mga dragon at tulungan siyang maintindihan ang nangyayari sa kanya. Samantala, alam nating ang lotus flower na hinahanap ni Morana ay nasa mga kamay na ngayon ng isang pangkat ng mga duwende. Ang duwendeng babae ay palihim na pumasok sa Silver Moon Forest, dating nasasakupan ni Morana, upang nakawin ang bulaklak. Nadiskubre siya ni Morana at binanata ng ulan ng palaso dahil kaya nitong gumawa ng mga kopya ng sarili. Nang mabunyag ang tunay na katawan, isang beses lang tinamaan ni Morana, tumama sa kamay nito. Ninakaw ng duwende ang bulaklak ay dahil naniniwala siyang makatutulong iyon upang makauwi sila ng kanyang grupo. Sa loob ng isang linggo ng paglalakbay kasama si Morana, palagi nang nagkakaroon si Daven ng bangungot at pakiramdam niya'y maaari siyang maging halimaw anumang oras kapag hindi siya nagising. Ikinwento niya kay Morana na nananaginip siya ng mga dragon na nakikipag-usap sa kanya, pakiramdam niya ay nasa loob sila ng kanyang katawan. Umaasa na lamang siya na ang pantas na hinahanap ni Morana ang makakabigay ng lunas. Samantala, nalaman natin na ang mga duwende ay kinuha ang lotus upang buhayin muli ang kanilang Diyos. Sumasamba sila sa Moon God na binalot ng kadiliman ng Dark Moon Goddess. Marami pa ring sumasamba sa Dark Moon Goddess kahit hindi ito naiiba sa paglalagay ng pananampalataya sa isang demonyo. Ang tanging paraan para ibalik ang Moon Goddess ay sa pamamagitan ng isang salamangkero na gagamit ng lotus sa isang ritual. Nag-impake ang duwendeng babae para hanapin ang salamangkero, ngunit nagpas siyang sumama ang buong grupo, kahit ayaw niya. Samantala sina Daven at Morana ay umaakyat sa isang nagyayelong bundok at nagbigkis sila ng tali sa isa't isa upang kung tanggayan sila ng hangin, mahayla pa rin pabalik. Ngunit biglang lumubog ang lupa at nahulog si Morana. Hindi sila na makahila pataas dahil sobrang bigat at madulas ang lupa, kaya napilitan si Morana putulin ang lubid upang siya ay mahulog ng mag-isa. Nakaligtas siya, ngunit nahiwalay sa grupo. Samantala, natagpuan naman ng pangkat ng duwending siren ang lugar na kanilang hinahanap. Nakapasok sila sa tirahan ng salamangkero, nakatago sa loob ng isang mahiwagang hadlang. Sa loob ay malawak na parang bulaklakan at isang tore. Pagpasok nila sa tore, agad silang napahiwalay sa isa't isa. Nagpatuloy si Ren nang hindi namamalayan na wala na pala silang kasama. Doon niya nakasalubong ang salamangkero. Tinanong nito kung paano siya nakarating doon, gayong walang sino man ang nakahanap ng lugar sa loob ng daan-daang taon. Sagot ni Ren, natagpuan ko lang. Ipinakilala niya ang sarili at ipinakita ang lotus, humihiling na buhayin ang Moon Goddess. Kinuha lang ng salamangkero ang lotus at tinawag siyang magnanakaw. Ipinaliwanag niyang hindi maaaring mabuhay muli ang mga patay, hindi dapat pinakikialaman ang kamatayan. Agad niyang pinaalis si Ren at ang kanyang grupo mula sa tore. Halos mawalan na ng pag-asa si Ren dahil parang nauwi sa wala ang lahat. Samantala, si Morana ay pag-alagala sa gitna ng snowstorm at napadpad sa isang kuweba. Laking gulat niya nang may kanibal na nakatira roon. Sa pagtatanggol sa sarili, napilitan siyang patayin ito. Humingi siya ng tawad sa mga Diyos, at maya-maya'y may kakaibang bagay sa loob ng kuweba na nakatawag ng kanyang pansin, at nakakaakit din ng mga halimaw na kanibal. Habang papalapit siya, bigla siyang ginaising ng isang tinig. Pagmulat niya, agad siyang inatake ng mga halimaw. Tumakbo siya palabas, ngunit napakarami rin nila sa labas. Pumikit siya at walang tigil na nagpapakawala ng mga palaso, ngunit unti-unti siyang nalalamangan. Sa kabutihang palad, dumating si Daven at iniligtas siya. Samantala, ang grupo ni Ren ay sinalubong ng isang babaeng mamamatay tao. Hinahanap nito ang lotus, ngunit wala na si Ren nito. Hindi naniwala ang mamamatay tao at agad pinatay ang mga kasama ni Ren sa harap niya. Sa takot ay tumakbo si Ren, ngunit natunton siya ng assassin gamit ang kanyang kakayahan. Sa huling saglit, dumating ang salamangkero at iniligtas si Ren. Nagpa siya itong baguhin ang isip, susubukan niyang buhayin ang Moon Goddess. Ikinwento naman ni Morana kay Daven ang mga nilalang na nakita niya sa kuweba, at sinabi niyang mas wala silang kaluluwa kaysa kay Daven kapag nagiging halimaw ito.
Humingi siya ng pahinga at pinabantayan ang mga halimaw kay Davan. Kinabukasan, nakarating ang grupo ni Davan sa isang kalapit na lungsod. Napansin niya na nasugatan ang kamay ni Morana kaya dinala niya ito upang ipagamot. Binigyan niya si Morana ng alak para mainaitan ang katawan. Sinabi rin niyang maaari siyang magbukas ng isip kung may bumabagabag sa kanya. Ngunit bigla silang nakarinig ng ingay sa labas, kaya agad silang pumunta upang tingnan. Doon nila nakita si Kaden, isang kakilala ni Davan, isa ring Dragon Knight. Kakabalik lang nito mula sa pagpatay ng dragon ng halos walang galos. Dinala nito ang bangkay ng dragon upang katayin. May kakaibang pakiramdam si Davan habang pinapanood siya, kaya umalis na lamang siya. Sinabi niya kay Morana na gusto niyang suntukin si Kaden habang kinakatay nito ang dragon. Kahit sa hapunan, hindi niya magawang tikman ang karne, parang itinuturing niyang sariling lahi ang mga dragon. Ibinigay pa ni Kaden kay Morana ang isang bag ng dragon scales upang makatulong sa pagbaba nila ng bundok. Ikinwento pa niya ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. 20 taon na ang nakalipas, dumating sila ng 30 kasama upang mangaso ng dragon. Ngunit isang gabi habang lahat ay nagiinuman, inatake sila ng isang dragon. Nasunog ang buong bayan. Nang makaharap nila ang dragon, napakalakas nito, agad na tinupok ang kanilang komandante. Sa 30, siya lamang ang nakaligtas. Nanumpa siyang babalikan iyon. Subalit nang matagpuan niya ang pugad nito, puro patay na dragon ang nakita, at isang bangkay ng tao kasama ang kwintas ni Davan. Inakala niyang si Davan ay nagkataong napadpad sa Fire Dragon's Nest at nang makita ang lakas ng dragon ay tumakbo sa takot. Oo, iyon ang dragon na hinarap ni Davan. Kailangan niya ang impormasyon mula kay Davan, ngunit halos wala na siyang maalala tungkol sa nangyaring iyon. Umalis si Davan sa hapag. Sinundan siya ni Morana at tinanong kung bakit siya tila biglang nag-iba gayong kakaharap niya lang ang taong hinahangaan niya. Akala niya dapat ay gumaan ang loob nito, ngunit tila mas sumama pa. Iginiit ni Davan na ayos lang siya. Kaya ibinahagi ni Morana ang sarili niyang karanasan sa kuweba, na buong buhay niya ay tumatakbo lang siya palayo. Ngunit nang makita niya ang eksenang iyon sa loob ng kuweba, doon niya naunawaan kung ano ang tunay niyang kailangan. Hinalikan niya si Davian sa noo bilang basbas at bumalik sa kanyang silid. Samantala, ginamit ng Sorcerer ang Lotus Flower upang ihiwalay ang kanyang kaluluwa at lumipad upang kausapin ang Dark Moon Goddess. Noon ay pinapatay ng Diyosa ang isa sa mga alagad niya at sinisipsip ang natitirang lakas upang dagdagan ang kapangyarihan. Pagdating ng Sorcerer, malinaw na matagal na silang magkakilala. Ngunit tinalikuran na niya ang kanyang pangalan, at wala nang magagawa ang Diyosa laban sa kanya, kaya sinubukan niya na lamang siyang akitin gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nanaginip si Davian tungkol sa nangyari sa kuweba, ngunit bigla siyang nagising at nawala ng malay matapos siyang atakihin ni Kaden. Naramdaman ito ni Mirana at agad na naghanap hanggang makita niyang karga-karga ni Kaden si Davian. Dinala niya ito sa isang basement upang ikulong dahil alam niyang may dragon na nagtatago sa loob nito. Sinaksak niya ang balikat ni Davian upang pilitin ang dragon na lumabas. Napilitan itong magpakita at nakipag-argumento kay Kaden. 20 taon niya itong hinintay, ngunit hindi man lang siya kinilala ng dragon at tinawag pa siyang daga na tumakbo palayo noon. Ang 2 dekada ng paghahanda ni Kaden ay magiging walang saysay lamang. Hinayaan niyang kumawala ang dragon upang makipaglaban. Talagang naghanda siya, suot ang Chaos Armor na nagbibigay ng sobrang bilis. Ngunit dumating ang grupo ni Mirana, bagamat mabilis niya silang itinapon palayo. Sa kabutihang palad, pansamantalang napinsala ni Mirana ang armor, kaya lalo pang lumaki ang dragon at ipinagpatuloy ang laban. Tumakas ang grupo ni Mirana habang patuloy na sinusubukan ni Kaden na kontrahin ang dragon. Sa habol nila palabas, nag-alala si Mirana na posibleng may mamatay sa kanilang dalawa. Ngunit bigla silang inagaw ng dragon at dinala sa ibang lugar. Nalaman natin na ang Sorcerer at ang Dark Moon Goddess ay minsang naging magkasintahan. Nagkaroon sila ng anak ngunit namatay ito, at labis na hinanakit ng Sorcerer na nakalimutan ito ng Diyosa. Nagpasya siyang magtipon ng hukbo upang labanan siya. Umalis siya, habang ang galit na Diyosa ay bumaba sa lupa upang kausapin ang babaeng assassin. Inutusan niya itong patayin ang lahat ng elf na hindi sumasamba sa kanya. Nagtipon ng hukbo ng Dark Moon Goddess at nag-teleport sa iba't ibang nayon. Binigyan nila ng pagkakataon ng mga tao na sumuko at maglingkod sa Diyosa, ngunit tumanggi ang mga ito kaya napilitan silang makipaglaban. Matapos sunugin ang nayon, dinala nila ang mga natira sa harap ng Diyosa upang tingnan kung tatanggapin pa sila. Samantala, ang grupo ni Mirana ay dinala ng dragon sa lugar kung saan niya dapat matagpuan ang sage, ngunit hindi niya makita ang tore.
Nagising si Davien sa isang kakaibang lugar at umakyat sa tuktok ng bundok. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming dragon, mga high level na nilalang tulad ng Fire Dragon. Nagulat din ang mga dragon sa pagdating niya. Ipinaalam nila kay Davien na ang Fire Dragon ay nakikipaglaban kay Terrorblade, na siyang sumikop sa katawan ng Commander at maging sa Earth Dragon. Hinahabol din ni Terrorblade ang mga dragon na ito. Natuklasan ni Mirana na ang patpat na ibinaon ni Kaden sa balikat ni Davien ay nakabaon pa rin sa katawan ng dragon, kaya sinubukan niya itong bunutin. Ngunit nagising nito ang dragon at nawalan ito ng kontrol, hinahabol si Mirana. Siya, si Marcy, at ang kabayo ay nahulog sa bangin. Sinubukan ni Davien na bawiin ang kontrol ngunit nabigo. Tinawag ng mga dragon kung sino ba talaga siya at bakit siya naroon. Hindi niya maalala, kaya lumapit ang pinunong dragon at tinulungan siyang ibalik ang kanyang alaala. Nasugatan si Marcy at tinulungan ni Mirana na gamutin siya. Naramdaman niyang wala na siyang pag-asa dahil hindi niya makita ang lokasyon ng Sage. Ngunit napagtanto ni Marcy na kailangan lang niyang gamitin ang bato para makita ang lokasyon nito. Agad nila itong natunton, ngunit nagpasya si Mirana na iwan si Marcy at ang kabayo upang patakbuhin sila papunta sa Sage habang haharapin niya ang dragon. Samantala, tinanong ng mga dragon si Davien kung bakit niya gustong tulungan sila kahit isa siyang dragon slayer na pumatay ng marami sa kanilang uri. Ano raw ang dahilan para pagkatiwalaan nila siya? Sagot ni Davien na tingin niya ay banta ang mga dragon sa tao, ngunit itinuro ng mga dragon na maraming dahilan kung bakit namamatay ang tao, kaya bakit sila lang ang tinitingnang panganib. Inamin ni Davien na galit siya sa mga dragon dahil pinatay nila ang kanyang ama at ang kanyang nayon. Ngunit pinili pa rin niyang lumaban kasama ang Fire Dragon dahil napagtanto niyang mas malaki ang banta ni Terrorblade kaysa sa mga dragon. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang dragon na kailangan munang mamatay si Davien upang muling maibalik ang Fire Dragon sa buhay. Samantala, nagsimula ng maikulong ng Fire Dragon si Mirana at muntik na niya itong kainin. Kinailangan ni Davien na sabihin sa mga dragon na pwede nila siyang patayin kung gusto nila, basta't makahanap lang sila ng paraan para iligtas si Mirana. Ngunit sa sandaling iyon, nagising ang Fire Dragon at pinigilan ng ibang dragon na saktan si Mirana. Nabawi niya ang katawan niya at sinalo si Mirana. Nais niya itong dalhin para gamutin, ngunit itinuro ni Mirana ang lokasyon ng tore. Makalipas ng kaunti, napagtanto ni Ren na may mga bisita sila, at alam din iyon ng Sorcerer. Nakita ng Sorcerer na parehong malubha ang sugat ng dalawang babae kaya ayaw niya sanang tumulong. Ngunit ang batong ibinigay ng matandang tindero na una nang nakilala ni Mirana ay isa palang kasunduan na obligadong tumulong ang Sorcerer upang mabuhay silang dalawa. Gusto sanang patayin agad ni Ren si Mirana dahil mula ito sa Night Silverwoods at tagasunod ng Dark Moon Goddess, ngunit pinigilan siya ng Sorcerer. Samantala, ang mga elf villager na pumiling sumunod sa Dark Moon Goddess ay pinahiran ng isang uri ng gamot sa kanilang noo, at matapos bigkasan ang panata, official na silang kontrolado ng Diyosa. Bigla namang dumating ang ilang sundalo mula sa Night Silverwoods, sugatan at duguan. Laking takot nila at halos hindi makapagsalita tungkol sa nakita nila sa kagubatan. Nagising na rin si Davien matapos siyang i-teleport ng Sorcerer. Tinanong siya kung bakit siya naroon, at tinanong naman ni Davien tungkol kay Terrorblade. Ngunit ayon sa Sorcerer, sugat ng dragon, hindi demonyo, ang tumama sa mga babae, kaya inamin ni Davien na ang dragon na iyon ay siya mismo. Tinawag naman ng assassin ang village elder upang tanungin kung ano ang nandon sa kagubatan. Ngunit wala rin halos alam ang elder dahil ipinagbabawal silang pumasok doon. Hindi iyon pinansin ng assassin at pinangunahan ang hukbo papasok, kalagkad ang elder bilang tagagabay. Biglang may lumipad na kahoy na patpat at tumama sa isang sundalo, agad nitong pinatay. Sunod-sunod ang mga lumilipad na patpat at wala ring saysay ang kanilang mga kalasag. Tinamaan din ang elder at namatay. Nagtawag ng liwanag ang assassin upang ilawan ang lugar, ngunit walang epekto, sumugod ang hukbo ng mga elf at mabilis na napaatras ang Night Silverwoods Army. Napilitan silang umatras, ngunit hindi pa man sila nakalalayo ay pinabalik sila ng assassin. Bumulaga sa kanila ang nakakatakot na tanawing puno ng mga bangkay na isinabot bilang hamon. Samantala, sinabi ng Sorcerer kay Davien na mayroong 8 dragon na nagsisilbing mga haligi ng mundo. Hinahangad ni Terrorblade ang lakas ng lahat ng 8 dragon upang muling likhain ang mundo ayon sa kanyang kagustuhan. Ang dragon na nakatago sa loob ni Davien ay pansamantalang nakakalayo kay Terrorblade, ngunit hindi ito magtatagal. Nilagyan niya ng oras ayon ang singsing ni Davien upang pigilan ang pagiging possessed nito, ngunit pansamantala rin lamang iyon.
Kapag pumutok ang dragon, magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa buong mundo, at si Davian ay mamamatay kapag ito'y nakawala. Nagdarasal naman si Ren sa kanyang diyosa nang makita niyang dumadaan si Davian, kaya nagtago siya. Samantala, nalaman natin na ang assassin ay si Luna. Humihingi siya ngayon ng dagdag na kapangyarihan sa Dark Moon Goddess upang ipaghiganti ang kanyang mga nasawi. Pinayagan siya ng diyosa na gawin ang kahit ano basta't manatiling tapat ang puso niya. Nagkamalay na ulit si Mirana at nakita si Marcy at ang mage na nagdala sa kanya upang makipagkita kay Davian. Tinanong siya ng mage kung naglilingkod pa rin siya sa Dark Moon Goddess at tumugon siya ng oo. Kaya sinabi nito ang katotohanan, malupit ang diyosa. Minsan niyang narinig ang propesya tungkol sa pag-aaklas ng elf army laban sa kanya, kaya lumikha siya ng hukbong gagapi sa mga elf. At dahil nawawala ang lotus flowers, unti-unti rin siyang nanghihina, kaya nagwawala siya ngayon at umatake ng walang patutunguhan. Ang elf army ngayon ay patuloy na inuulan ng moonlight ni Luna, at nababasag ang kanilang depensa. Dahil wala silang mapagtaguan, hindi na sila banta kay Luna. Si Mirana naman ay napagtantong ang sorcerer na ito ay ang Chaos Mage, si Invoker. Pinaniniwala ang nais niyang wakasan ang mundo, ngunit nais lang pala niya ng kapayapaan. Ibabalik niya ang mga bulaklak kay Mirana ngunit may kondisyon, kailangan kumbansihin ni Mirana ang kanyang diyosa na umatras mula sa teritoryo ng mga elf. Hindi pa rin niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, ngunit binigyan siya ng oras upang magpasya. Hanggat wala pa siyang desisyon, protektado siya ng kasunduang ibinigay ng shopkeeper. Nag-usap sina Mirana at Davian. Hindi alam ni Mirana kung sino ba ang dapat niyang paniwalaan, ang diyosa na sinunod niya sa loob ng 10 taon o ang mage na kakikilala lang niya. Ngunit medyo nagtitiwala si Davian sa mage. Hindi alam ni Mirana kung ano ang gagawin, kaya iminungkahi ni Davian na subukan niyang maging Dragon Knight. Inamin niyang natatakot siya ngayon. Pagkatapos ay nagpasya silang halikan ang isa't isa. Papalapit na sana si Ren upang umatake ngunit na-teleport siya pabalik sa tirahan ng mage. Akala niya ibabalik ng mage ang lotus flower sa diyosa, ngunit may sarili itong paninindigan at ayaw niyang pagdudahan siya. Samantala, natunton na ni Luna ang pinuno ng mga rebelde. Sinabi nitong kahit mamatay siya, marami pang papalit. Ngunit pinatay na ni Luna ang lahat ng kasamahan nito. Pababayaan niyang mabuhay ang pinuno bilang babala dahil maraming bayani, pero kakaunti ang handang makita ang sarili nilang pamilya o kaibigan na pinapatay. Natanggap na ni Mirana ang kahon na naglalaman ng lotus flowers. Sinelyuhan ito ni Invoker, at magbubukas lang kapag umatras na ang hukbo ng Dark Moon Goddess mula sa teritoryo ng mga elf. Tinanggap niya ang kasunduan, at si Ren ang magiging gabay nila. May galit pa rin sila sa isa't isa, ngunit dahil sa respeto kay Invoker, sinunod nila ang usapan. Napagtanto rin ni Invoker na hindi nabanggit ni Davian ang tungkol sa kanyang kamatayan kapag nagising ang dragon kaya nanahimik muna siya para huwag itong magising. Sasama muna siya kay Morana at babalik na lang para hanapin ito kapag natapos na niya ang kanyang misyon. Dahil dito, binigyan siya ng Invoker ng isang sandatahang baluti upang makatulong sa kanya kung sakaling mag-transform siya sa pagiging halimaw at mawala ng damit kapag bumalik sa anyong tao. Samantala, nakabalik na si Luna upang humarap sa diyosa. Hindi natuwa ang diyosa sa malulupit na ginawa ni Luna, ngunit naniniwala siyang hahanap si Luna ng paraan upang mapatawad muli. Sa kabilang panig naman, nakipag-ugnayan na si Invoker kay Terrorblade upang magmungkahi ng isang kasunduan. Hindi nagtagal ay nagtungo si Invoker mag-isa upang harapin ang isa sa mga haligi ng dragon. Hinarap niya ang Ocean Dragon at sinimulang itali ito gamit ang kanyang mahika. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nagawa niyang supulan ang dragon pero labis siyang napagod. Sa mga sumunod na araw, halos hindi makatulog si Davian dahil sa bangungot na nilalamon siya ng dragon kapag nag-transform siya. Siya ay halos mawala ng pag-asa. Kinaumagahan, dumating si Morana upang asarin siya na parang normal na kasintahan, ngunit malungkot ang binata at sinabi niyang malapit na siyang mamatay. Akala ni Morana ay nagbibiro siya dahil kararating lang niya mula sa pagkalasing. Habang nag-iimpake si Morana, dumating si Ren upang tukso-tuksuhin si Davian tungkol sa pakikipagtalo niya sa kanyang nobya. Sa biyahe, tuloy-tuloy ang biro ni Ren kay Davian na ikinapagselos ni Morana. Napansin iyon ni Davian kaya nilapitan niya ang kanyang kasintahan para pakalmayan ito. Bigla siyang huminto at sinabi ang huwag gagalaw ang grupo. Nakadama siya ng mga Wind Dragon kaya sinabi niyang magdikit-dikit sila upang hindi sila makita. Napagtanto niyang nasa pangangaso ng mga dragon sila at umaatake ang mga ito base sa galaw. Kailangan nilang dahan-dahang gumalaw at huminto kapag may senyales ng pag-atake. Mas mabuti ring humanap agad sila ng masisilungan.
Samantala, si Invoker ay pagod na pagod at naaalala ang kanyang anak noon. Dinala niya ito dito, binigyan ng isang bulaklaking parang paraiso, at itinayo ang tore na magiging tahanan nila. Napansin niyang may pulang mga bitik sa kamay ng bata. Nagtanong siya kung gaano na ito katagal, at sinabi ng bata na simula pa nang humiwalay siya sa kanyang ina. Nabalisa si Invoker dahil hindi niya alam kung anong sakit iyon. Ginugol niya ang mahabang panahon sa pagsasaliksik upang hanapan ng lunas, ngunit wala siyang mahagilap. Sa grupo ni Davian, matapos silang makatakas sa mga dragon, nagpasya silang magkampo sa kagubatan. Doon, muling nagselos si Morana dahil sa madalas na pakikipag-usap ni Davian kay Ren. Sinabi pa ni Ren na maswerte si Davian dahil may nobya itong kasama, ngunit tumawa lang si Davian at sinabing isa lang ang kanyang girlfriend sa dalawang babae. Ikinwento naman ni Ren na dati ay marami siyang kasintahan, ngunit pinatay silang lahat ng mga tao mula sa Nightwoods. Nagalit si Morana at sinabing kasalanan iyon ni Ren dahil ninakaw niya ang lotus flowers na pinagmulan ng kaguluhan. Muntik nang magpatayan ang dalawa kung hindi sila pinigilan ni Davian. Umalis si Ren, at sinermonan ni Davian si Morana dahil hindi niya sinabi na kilala na pala nila ang isa't isa noon pa. Gusto sanang ipaliwanag ni Morana, pero hindi siya pinapansin ni Davian mula pa kanina. Tinanong niya kung bakit ito tahimik sa buong paglalakbay, pero hindi sumagot ang binata at umalis upang hanapin si Ren para masiguro na hindi ito masasalubong ng mga dragon. Tinawag niya si Ren na nagtatago sa paligid. Sinabi niya kay Ren na hindi masama ang intensyon ni Morana at dapat na itong bumalik dahil marami na silang nawala. Nagbuhos ng sama ng loob si Morana kay Marseille, ngunit tulog na ito kaya nagpahinga na rin siya. Nagbantay si Davian ngunit nakatulog din. Si Ren naman ay nakatitig sa kahon ng lotus flowers. Sa panig ni Invoker, halos wala na siyang pag-asang malunasan ang anak, hanggang sa madiskubre niyang may bulaklak pala na hindi sumusunod sa araw kundi nakaharap sa buwan. Doon niya naisip ang solusyon, dalhin ang kanyang anak sa ina nito, ang diyosa ng madilim na buwan. Balik kina Davian, ibinalita ni Morana na ninakaw muli ni Ren ang lotus flowers. Muli itong nagtungo sa teritoryo ng mga air dragon, ngunit hindi raw dapat ikabahala dahil mahirap hulihin si Ren. Tumakbo si Ren papunta sa ilog ngunit agad siyang nahanap ng mga dragon. Napakabilis ng mga ito, kaya kailangan niyang magtungo sa dilim upang makapag-teleport ng maikling distansya. Ngunit nadulas siya at nabitawan ang kahon, kaya kinailangan niyang bumalik. Nakatakbo siya patungo sa isang kuweba. Nakita ito ni Davian kaya tumakbo rin siyang papasok dahil pugad iyon ng dragon. Nakipaglaban si Morana sa mga dragon sa labas habang si Davian ay sumunod kay Ren. Nagkubli si Ren sa isang maliit na lungga, at sumiksik din si Davian para protektahan siya. Gusto ni Davian na kunin ang kahon at siya na ang mag-ingat nito, ngunit tumanggi si Ren. Naisip niyang handa pala talagang mamatay ang dalaga para sa kaong iyon, kaya nagpasya siyang manatili at samahan itong mamatay kung kinakailangan. Sinubukan niyang kausapin si Ren, at kalaunan ibinigay nito ang kahon sa kanya. Nag-teleport si Ren palabas at nagkalat ng mga itlog ng dragon para ilihis ang mga ito. Paglabas ni Davian, nakabalik na ang dragon kaya kinailangan niya itong harapin. Hindi lumapit ang dragon nang makita ang kapangyarihan ng fire dragon sa loob niya. Paglabas niya ng kuweba, nadatnan niya si Morana. Alam niyang hindi na siya dapat magtago pa. Dati siyang natatakot na pasanin ni Morana ang bigat ng kanyang sumpa, ngunit hindi na niya gustong magsinungaling. Ibinunyag niya na mamamatay siya kapag muling nakawala ang dragon. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay at hinarap ni Morana si Ren, nagpasya ang dalawang babae na maglakbay ng magkasama bilang paggalang kay Davan. Bumalik tayo kay Invoker, na ilang taon na ang nakalilipas ay dinala ang kanyang anak sa diyosa ng maitim na buwan upang humingi ng lunas para sa karamdaman ng bata. Kahit kaharap niya ang isang batang malubha ang sakit, naglatag pa rin ang diyosa ng kondisyon, ang ama at anak ay dapat sumamba at magmahal sa kanya bilang isang diyosa. Niyuko ni Invoker ang sarili at pumayag, ngunit tumanggi ang bata, mahal niya ang diyosa bilang isang ina, hindi bilang isang sinasambang diyosa. Mahal niya ito, ngunit hindi niya kayang sambahin. Kaya tinalikuran sila ng diyosa sa kabila ng pagmamakaawa ni Invoker. Ngayon, sinimulan niyang sipsipin ang puwersa ng buhay ng lahat sa paligid upang mabawi ang lakas niya. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Kaidan. Pumasok siya sa yungib ng dragon ng hangin at mabilis itong nilinis. Natuklasan niyang dumaan doon si Daven kaya iniutos niyang dahan-daang magtungo ang kanyang mga tauhan sa hilaga. Natagpuan naman ng grupo ni Daven ang lugar na puno ng mga nakabiting bangkay ng elf. Umakyat si Ren upang putulin ang mga lubad, at inilibing ito ni Morana ng maayos. Pagkaraan, narating nila ang isang nayon na sinalakay ng mga tauhan mula sa Night Silver Woods.
Nagmamadaling lumabas ang hukbo pero agad nilang nakilala si Morana bilang prinsesa, kaya pinalusot ang grupo. Dumating sila sa kampo at muling nagkita sina Morana at Luna. Dinala ni Morana ang kahon upang harapin si Luna. Matagal nang hindi magkasundo ang dalawa, kaya sinisi ni Luna si Morana na ang kahinaan nito ang ugat ng nagaganap na mga trahedya. Ngunit iginiit ni Morana na ang kasalukuyang pagdurusa ay bunga ng malamig at walang awang ugali ni Luna. Pagkatapos ng pagtatalo, inilabas ni Morana ang kahon at sinabi ang kondisyon ni Invoker. Hindi gaanong nagtitiwala si Luna dito. Samantala, napansin ni Ren at Davian na parang bihag sila ng mga sundalo. Kayang tumakas ni Ren, ngunit ayaw ni Davian. At hindi rin siya makaalis dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang mga tao. Umalis si Luna upang iulat ang sitwasyon sa Diyosa at pagbalik niya ay sinabi kay Morana na bukas ay tatanggapin nila ang kondisyon ni Invoker at iuurong ang kanilang hukbo. Habang naghahanda si Davian sa nalalapit na pamamaalam kay Morana, pinapractice niya ang sasabihin. Dumating si Marcy upang bigyan siya ng yakap bago magpaalam. Pumasok siya upang tanungin si Morana kung gusto ba talaga nitong bumalik sa Night Silverwoods. Naniniwala pa rin si Morana na kailangan siya ng Diyosa. Sinabi ni Davian na aalis na siya. Akala ni Morana ay sasama siya, ngunit para kay Davian, wala na siyang lunas at ayaw niyang saktan ang lugar na mahal nito. Sinabi niyang kung kakailanganin siya ni Morana, tawagin lang siya at tutulong siya. Samantala, palihim na pumasok si Ren sa piitan upang hanapin ang pinuno ng nakaraang rebellion. Humingi siya ng tawad dahil ninakaw niya ang lotus flowers, dahilan ng malaking kasawian. Pinipilit niya itong ayusin pero masyado ng pinanghihinaan ng loob ang pinuno. Tinanggap na ng pinuno na ang Night Silverwoods ang panig na mananalo. Matagal nang nagtatago ang mga elf at tinuturuan ang mga tao tungkol sa kanilang panganib upang hindi na sila gambling. Ngunit ngayon, ang mga tao ang naghahari at lumalakas, habang ang mga elf ay unti-unting nauubos. Dumating ang mga sundalo ngunit nakatakas na si Ren. Nakita niya ang mga batang unti-unting nalalason ng impluwensya ng Diyosa ng maitim na buwan. Nadismaya siya at umalis kasama si Davian. Samantala, sina Morana at Luna ay dinala ang kahon upang simulan ang pag-unlock. Nang ayalay nila ito sa Diyosa, biglang bumukas ang kahon at ang mga bulaklak ay hinigop ng kalangitan. Nawala ng basbas ang hukbo ng Night Silverwoods, at agad itong naramdaman ng hukbo ng elf. Alam ni Morana na paputok ang digmaan, kaya nagmungkahi siya ng tigil putukan at sinabing uurong ang kanilang panig. Ngunit sobrang laki na ng nawalang buhay sa panig ng elf, kaya nais na nilang maghayganti. Ang lahat ng ito ay plano ni Invoker, nais niyang maghayganti sa Diyos ang nag-abandona sa kanyang anak. Sa templo ng Diyosa ng maitim na buwan, biglang nagbago ang anyo ng mataas na sacerdotisa at naging demonyong si Terrorblade. Kinontrol niya ang mga tagasunod at ginawang hukbo. Bumaba ang Diyosa upang harapin siya. Samantala, dumating sina Ren at Davian sa magulong lugar at sumugod sa labanan. Hinarap ni Luna ang pinuno ng rebelyon, na ngayon naniniwalang kayanan niyang tapatan si Luna dahil nawala na ito ng basbas. Ngunit bahagyang mas mataas pa rin ang kakayahan sa laban ni Luna, na nagawang mapaatres ang sandata ng kalaban. Ngunit dumating si Ren at paulit-ulit na nag-teleport upang tadteren si Luna. Dahil sa napakaraming sugat, nanghina si Luna at bumagsak. Akala ni Ren ay naipaghiganti na niya ang kanyang mga minamahal, ngunit nadungisan ang kanyang kamay sa dugo. Sumugod din si Davian at nakita si Morana. Papunta na si Morana upang gamutin si Luna kaya nagmadali siyang tumakbo ngunit hinarang siya ng maraming elf. Wala siyang ibang pagpipilian kundi alisin ang kwintas na bigay ni Invoker. Nagbago siya sa kalahating dragon na anyo. Napanatili niya ang katinoan at bumagsak mula sa ere na may napakalakas na atake upang buksan ang daan para sa grupo. Samantala, patuloy na tinutokso ni Terrorblade ang Diyosa, sinasabing iniwan nito ang sariling anak. Napagtanto ng Diyosa na si Invoker ang nagdala kay Terrorblade upang pahirapan siya. May iisang kasunduan sila, ang kaluluwa ng 7 anak ni Invoker kapalit ng kaluluwa ng Diyosa. Lumipad ang Diyosa papunta sa Magic Circle upang makatakas, ngunit lumitaw si Terrorblade sa likod niya at ginapos siya. Isang suntok ang bumagsak at bumasag sa Magic Circle. Ipinahayag niyang ang isang Diyos ang walang pag-ibig ay wala ng silbi kundi maging pagkain. Pagsisisi ang Bamalot sa Diyosa ngunit huli na ang lahat. Samantala, nabuksan na ni Davian ang daan para makatakas sina Mirana, ngunit pagkalipas lamang nito ay dumating ang grupo ni Kaden na mga mangangaso ng dragon. Nabihag nila si Davian. Sinabi ng dragon kay Kaden na palayain siya upang agad nilang tapusin ang kanilang alitan, ngunit hindi para sa dragon ang pagpunta ni Kaden, para kay Davian siya naroon. Nagpakawala siya ng usok na nagpabalik kay Davian sa pagiging tao.
Kinuha nila si Daven, habang si Ren naman ay kinuha ang lubid na bigay ni Invoker at tumakbo upang hanapin siya. Samantala, hindi pa rin alam ni Morana ang nangyari sa templo ngunit may masamang kutob siya. Nakasipsip na ng sapat na takot mula sa Diyosa si Terrorblade kaya umalis siya. Pagkaalis niya, dumating si Invoker upang tapusin ang dapat tapusin. Nagkamalay na si Daven at natuklasang nasa loob siya ng hola, dinala pabalik sa kuta ni Kaidan. Patuloy pa ring sinusundan ng palihim ni Ren ang kanilang grupo. Nakuha na ngayon ni Invoker ang kontrol sa templo ng Diyosa ng maitim na buwan, at ang Diyosa ay nakakulong sa tore kung saan minsan siyang nanirahan kasama ang kanyang anak. Hinarap siya ni Invoker at sinabing mawawala siya sa alaala ng lahat at tuluyang hihina. Ngunit sinabi ng Diyosa na hindi niya kayang tuparin ang kasunduan kay Terrorblade, kaya kung gusto niyang talunin ito, kailangan muna siyang buhayin at ibalik sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit wala itong pakialam, ang nais niya ay mamatay ang Diyosa sa ganap na kawalan. Sa labas, patuloy na nahihirapan sina Morana at Luna na makaalis sa kagubatan. Bawat araw, lumiit ang bilang ng mga sundalo at dumarami ang sugatan. Naisa nang magpahinga ni Morana, ngunit tila wala nang pakialam si Luna sa anumang sabihin niya. Samantala, pilit na ipinaliwanag ni Daven kay Kaidan at sa Knight Commander na hindi kasing delikado ang mga dragon kumpara kay Terrorblade, at kailangan nilang makipag-alyansa sa mga dragon upang talunin ito. Ngunit para sa isang Dragon Knight, ang pakikipagtulungan sa dragon ay nakakatawa, kaya binaliwala ang kanyang mga salita. Nakipagkita ngayon si Kaidan sa kanyang matandang guro na nakasuot ng gintong baluti. Sa tingin ng matanda, nasayang ni Kaidan ang mahigit 20 taon ng buhay niya para sa paghihiganti laban sa isang dragon. Ngunit hindi ito pinagsisisihan ni Kaidan. Pagbalik niya, natuklasan niyang kinuha ang piraso ng laman ni Daven para sa eksperimento. Binalaan niya ang Knight Commander na huwag sasaktan si Daven upang hindi magising ang dragon. Sa huli, nagpasya siyang pagkatiwalaan si Daven at sinabing puntahan siya sa Great Hall pag gumaling na siya. Samantala, nakahanap ng matutuluyan ang mga sundalo ng Knight Silverwoods. Isa itong dating templo ng Diyosa ng maitim na buwan ngunit inabandona na. Ayaw nang maniwala ni Luna sa Diyosa, ngunit si Morana ay nananatiling umaasa, dahil kahit wala na ang Diyosa, patuloy pa ring nagdarasal sa kanya ang mga sundalo. Dumating si Ren upang iligtas si Daven mula sa piitan. Tinanong ni Daven kung bakit siya sinundan, at sinabi ni Ren na kailangan siya ni Morana. Nang tanungin niya si Morana, nalaman niyang ligtas pa ito. Nang marinig ni Ren ang pangalang Morana, hindi niya napigil ang aminin na alam niya mula pa sa simula ang plano ni Invoker. Nabigla si Daven. Naisip niyang baka tama ang mga knight na hindi dapat magtiwala sa sino man na hindi Dragon Knight. Pinauwi niya si Ren. Pagkalipas ng ilang sandali, pinalaya rin siya ng Chief Knight. Tinanong ni Daven kung may paraan upang maalis ang dragon sa loob niya, ngunit hindi sigurado ang Chief Knight. Ipinakita niya ang ilang tala tungkol sa mga nilalang na kalahating tao, kalahating dragon. Ayon sa tala, may mga nilikha ng ganito noon, ngunit sila ay isinilang na may dugong dragon, hindi tulad niya na inangkin lamang ng dragon. Posible raw na miyembro talaga siya ng Dragon Clan at marahil ay hindi na siya muling babalik sa pagiging tao. Nakipagkita si Daven sa kasamang si Bram na may pag-aalala pa rin sa kalagayan niya. Tapat na sinabi ni Daven na kontrolado pa niya ang sarili at hindi niya sasaktan si Bram o sino man sa Knight Order. Pagkatapos nito, ibinalik siya sa selda habang nanatili si Ren sa labas upang bantayan ang pagkakataon. Dumating si Kaidan upang tawagin ang mga tao para sa pangangaso nang marinig niyang ipinapatawag siya ng Chief Knight. Pagdating niya, pinalis ng Chief Knight ang lahat maliban kay Kaidan. Ipinakita niya ang natuklasan niyang formula, isang serum mula sa dugo ni Daven. Kapag ginamit, magkakaroon sila ng lakas at paggaling na katulad ng dragon. Sa kapangyarihang ito, maaari nilang lipulin ang buong lahi ng dragon. Umalis si Kaidan, at dito nalaman natin na si Ren lang pala ang nakakubli gamit ang pagpapanggap. Natakot siya sa malupit na hangarin ng Chief Knight. Samantala, sina Morana at Luna ay napilitang maghanap ng daan palayo dahil papalapit sila sa lupain ng mga Wind Dragons. Nagpasya si Luna na mag-alay ng sarili bilang Pain upang makalayo si Morana kasama ang iba. Samantala, nilunok ng Chief Knight ang unang doses ng serum mula sa dugo ni Daven. Nagkaroon siya ng kakayahang mag-regenerate at palakasin ang katawan niya ayon sa nais. Ngunit sandali lamang ito, bumalik agad siya sa pagiging tao. Dahil sa uhaw sa kapangyarihan, gusto niya pang uminom ng higit. Dumating si Ren upang balon si Daven at pilitin siyang tumakas, ngunit ayaw nitong maniwala. Kaya niyakap siya ni Ren at sabay silang nag-teleport. Nagsimulang dumanas ng matinding epekto ang Chief Knight, nagsusuka ng dugo, hinihingal.
Inabot niya ang bote ng dugo sa sahig, at sa sandaling iyon, lumitaw ang mga mata ni Terrorblade. Handa nang magpakita si Luna bilang Pain, ngunit napagtanto niyang nauna nang lumayo si Morana. Mag-isa nang hinarap ni Morana ang labanan, at halos mag-isa niyang nabuwag ang mga elf na humaharang sa kanilang pagtakas. Bumalik siya kay Luna. Sabay na dumating si Luna at si Terrorblade sa katawan ng Chief Knight upang hanapin si Daven at angkinan ang bagay na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Nagsimulang yumanig ang buong kuta, at sa labas ay paparating ang hukbo ng mga dragon. Kinailangan nilang ipagtanggol ang kuta laban sa mga ito, mga ice dragon na sinumang tamaan ng kanilang apoy ay nagiging yelo. Kapag nagyelo, tiyak ang kamatayan. Nagtatanggol si Bram nang mapansin niyang nagsisiksikan ang mga dragon sa iisang lugar upang gawin ang isang sabayang pag-atake. Sumigaw siya para umatras ang lahat, ngunit siya mismo ay nahuli. Rumspand agad si Kaden upang iligtas si Bram, at saka mabilis na tumakbo pabalik bago magsara ang tarangkahan. Samantala, isiniwalat ni Terrorblade na kayanan niyang kontrolin ang mga dragon. Kaya't sinabi niyang ibigay ni Daven ang Fire Dragon, kung hindi magiging libingan nila ang kuta kasama ang lahat ng Dragon Knights. Nang igiit ni Daven na ibalik sa kanya ang Chief Knight, sinabi ni Terrorblade na wala nang dapat alalahanin dahil matagal na niyang plano na sipsipin ang dugo ni Daven para makagawa ng serum ng kapangyarihan. Sumugod si Daven upang umatake, kaya napilitan si Ren na ay teleport siya palayo. Naniniwala siyang hindi dapat lumaban si Daven sa laban na hindi niya kayang panalunan. Nang sabihin ni Daven na nais niyang mabuhay o mamatay kasama ng kanyang mga kapatid na Dragon Knight, pinaalalahanan siya ni Ren na siya mismo ang nagturo sa kanya na pahalagahan ang buhay. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang Earth Dragon at hinabol sila. Naipit sandali ang dragon kaya tumakbo si Daven upang humanap ng armas. Sa panig ni Mirana, natuklasan niyang nahawaan na si Luna dahil masyadong matagal nang bukas ang sugat nito. Alam nilang may malapit na kuta at umaasa silang maaaring magamot doon si Luna. Sinimulan na ng mga dragon ang pag-atake sa mismong kuta. Ang Earth Dragon ay sumalakay sa grupo ng mga Knight ni Kaden. Sinabi ni Kaden sa kanyang guro na hanapin agad ang Knight Commander at kumuha ng mas maraming sandata. Ngunit mabilis siyang tinilapon ng Earth Dragon. Ang kanyang guro ang humarap at nadaganan nito ang Earth Dragon, na hating parang dalawang bahagi ang ulo nito. Ngunit isang Ice Dragon ang umatake mula sa likuran kaya nawalan siya ng atensyon, nabigyan ng pagkakataon ng Earth Dragon na mabuhay muli at kainin ang kalahati ng katawan niya. Naiwan sina Bram at Kaden lamang. Sinabi ng guro ni Kaden kay Bram na hanapin agad ang Knight Commander. Nakaligtas sila pansamantala at tumakas. Samantala, nakarating na ang grupo ni Morana sa kuta na kanilang tinutungo. Pinaihip niya si Marcy ng trompeta upang buksan ang tarangkahan. Pagkapasok, hiniling ni Morana sa kapitan na pansamantala silang manatili upang makapagpahinga ang mga sundalo. Hindi ito makapagpasya kaya pinapasok lamang muna ang mga sugatan. Sinabi ni Morana na paparating ang lahi ng mga elf at sana ay handa sila. Pero tiwala ang kapitan na walang sino man ang makatatuboy sa kanila mula sa lugar na iyon. Dumating na sina Kaden at Bram sa kwarto ng Knight Commander at nadatnan nila itong magulo pero hindi gawa ng dragon. Si Luna ay nabigyan lamang ng paunang lunas at kailangan ng isang linggo para gumaling. Ngunit malapit na sila sa hangganan, kaya madali silang maaabutan ng mga kalaban. Mapanganib manatili, nagpasya si Morana na aalis sila kinabukasan. Ipinalam niya ito sa lahat at naghanda silang magpahinga. Sa mga sandaling ito, dumating ang kapitan upang sabihing nais siya makita ng commander ng kuta. Pumasok si Morana mag-isa sa command room, at natuklasang patay na ang totoong commander. Ang pumatay ay isang Mama Merrill na may kakayahang gawing ginto ang kanyang target. Isa siyang bounty hunter na ipinadala upang dalhin si Morana pabalik. Samantala, ang mga sundalo ni Morana sa labas, pati si Marcy, ay nalason ng mga sundalo ng kuta. Nakuha na ni Daven ang kanyang baluti at Dragon Shield. Dumating muli ang Earth Dragon at Ice Dragon upang umatake, kaya ginamit niya ang kalasag upang harangan ang Ice Blast, na tumama sa Earth Dragon. Ngunit may isa pang Earth Dragon na lumitaw. Dumating sina Bram at Kaden sa kinaroroonan ni Daven. Pinutol ni Kaden ang pader at pati ulo ng Earth Dragon. Nagkasabay silang dalawa sa pagpatay sa Earth Dragon, ngunit may Ice Dragon pa ring lumilipad pataas. Itinapon si Daven ni Kaden upang labanan ito. Isa pang Ice Dragon ang dumating at tinamaan ito ni Daven ng sibat na apoy, pinabagsak ito. Dumating si Terrorblade. Sinakop niya ang isipan ng apat, unang-una kay Daven, ipinakita niya kay Daven na nakatakda siyang mamatay o maging halimaw na tanging pagpatay ang alam. Kay Ren, pinakita niyang sa isip niya ay isa siyang diyosa ng buwan, ngunit sa realidad ay isa lamang siyang halimaw.
Kay Bram, lagi niyang tinutupad ang tungkulin, ngunit hindi sapat ang espada upang maging isang Dragon Knight. Kay Kaidan, siya ay isang nag-iisang tao, sa 30 kasamahan na pumasok sa labanan, siya lang ang nakabalik. At hindi niya kayang ipaghiganti ang mga ito dahil sa respeto sa nag-iisang kapatid na pinagkakatiwalaan niya. Sinabi ni Terrorblade na magdadala si Davin ng kapahamakan sa Dragon Knights, si Ren ay magbubunga ng mas maraming kamatayan dahil pinaniwalaan ang kasinungalingan ni Invoker, si Bram ay mamamatay sa paglilingkod sa kaluwalhatian ng iba, at si Kaidan ay napakahina upang manindigan. Pagkatapos ay inalok niya ang 4 ng solusyon upang tapusin ang kanilang paghihirap. Kay Davin, nahayaang lubos siyang angkinan ng dragon. At sa 3 naman, nabaguhin ang kanilang kapalaran at palayain ang kanilang sarili. Naisuko nila ang kanilang katawan sa kanya. Ngunit nagising si Kaidan at sinugod siyang saksakin. Nadismaya si Terrorblade at ibinato si Kaidan sa pader, halos mahulog ito sa bangin kung hindi siya nasalo ni Bram. Sinimulan ni Terrorblade na pilitin hilahin palabas ang Fire Dragon mula kay Davin. Sinubukan ni Ren na hatiin ang sarili upang umatake sa kanya, ngunit itinapon lang siya nito. Kaya dahil teleport niya ito ng mataas sa langit. Niyakap siya ni Terrorblade, hinaila siya pababa upang mamatay silang dalawa kasama ng katawan ng Knight Commander. Pinatalim ni Ren ang kutsilyo sa kamay nito upang mabitiwan ang bangkay ng Knight Commander, ngunit nawala na siya ng isip upang mag-teleport palayo. At sa mismong sandaling babagsak na sila. Nag-transform si Davin sa anyong dragon upang lumipad at iligtas siya. Pagkatapos ay lumipad siya palayo upang harapin ang natitirang mga dragon. Ngunit dumating ang isang babae na nakasakay sa dragon na si Ri at tinulungan ang buong grupo na makatakas. Gusto sana ni Davian na mag-isa na lang harapin ang kaguluhang dulot ni Terrorblade, ngunit sinabi ni Kaidan na ang paghiwalay niya sa grupo ay eksaktong gusto ni Terrorblade. Napilitan si Davian na sumama sa grupo ni Kaidan. Samantala, si Morana ay nahiwalay sa kanyang mga sundalo at kay Marcy. Ang dalawang panig ay dinala sa magkaibang sasakyan, at dahil may bounty din si Luna, pinayagan ng bounty hunter na isama si Morana sa kanya. Napansin ng kabayo ni Mirana na nasa panganib ang kanyang amo at agad itong tumakbo upang sundan siya. Sa kabilang banda, nakarating na si Invoker sa Dragon of Chaos upang gisingin ito. Muling nagtipon ang mga dragon at tinawag ang isa't isa upang lumaban kay Terrorblade. Masyado na silang naging kampante kaya napilitan silang muling lumaban. Ngunit inisip ng Chaos Dragon na puro salita lang ang iba kaya lumikha ito ng malaking pagsabog at ipinadala ang mga kaluluwa ng mga dragon kay Invoker. Subalit pagkatapos noon ay nilinlang ni Invoker ang Chaos Dragon at sinapak ito ng napakalakas na atake. Napagtanto naman ni Davin na naiwan niya ang Dragon Tooth Necklace sa fortress. Dinala sila ni Nari at ng kanyang dragon pabalik sa kuweba. Ibinunyag ni Ri na may utang na naman sa kanya si Kaidan. Napansin ni Ren na tila may dinaramdam si Davian, parang may nawalang hindi niya matanggap. Pilit niyang ipinapakita na ayos lang siya. Tinanong niya si Ren kung nasaktan ba ito kahit saan, ngunit sinabi ni Ren na sana huwag maisip ni Davian na sasaktan niya ito kung sakaling muli siyang mag-transform sa half-dragon form. Habang palakad-lakad si Bram sa loob ng kuweba, nakakita siya ng isang silid-aklatan. Lumapit ang dragon ni Ri at ibinunyag na siya ang may akda ng mga librong iyon. Samantala, si Morana ay naihatid pabalik sa palasyo na dating tahanan niya. Dinala si Luna sa ibang lugar. Nakita ni Morana ang espada ng kanyang ama, ginamit iyon upang putulin ang mga gapos at ibinato ito upang maputol ang chandelier at makatakas. Ngunit agad niyang nakaharap ang Viceroy na minsang nag-alaga sa kanya. Nadismaya siya dahil minsang naglingkod ito sa kanyang ama, ngunit ngayon ay nagsisilbi sa kanyang tiyuhin na nagtatangkang dukutin siya. Ipinaliwanag ng Viceroy na ginagawa lamang niya ito batay sa huling habilin ng ama ni Morana na panatilihing ligtas ang kanyang anak. Gusto nitong manatili muna si Morana dahil ligtas siya roon. Samantala, nakulong si Luna at agad ipinakita na siya ang pinakamalakas doon nang sapakin niya at tanggalin ang ngipin ng pinuno ng preso. Lumapit ang isang mabuhok na matandang lalaki na nagngangalang Rico at sinabihan siyang nagkamali siya dahil mula ngayon kailangan niya matulog ng may bantay. Pero hindi natakot si Luna, handa siyang harapin ang sinumang lalapit sa kanya. Kalaunan ay tinanong niya ang pinuno kung gusto ba nitong sumama sa grupo niya. Habang nag-iisip si Bram, nilapitan siya ng Dragon Lady. Nakita niyang iba si Bram sa ibang Dragon Knights. Iniisip ni Bram na hindi siya tunay na Dragon Knight, parang isa lang siyang tauhang pangalawa sa kwento ng iba. Binigyan siya ng Dragon Lady ng singsing at hinampes siya ng buntot niya. Nabuo ang isang kalasag at naprotektahan si Bram. Pagkatapos ay pinasugod niya si Bram na umatake gamit ang kahit ano. Naghagi si Bram ng libro, at nagpagulong-gulong sa lupa ang Dragon Lady na tila natalo.
Sinabi nito na ngayon ay isa ng tunay na Dragon Knight si Bram. Samantala, dumating na sina Daven at Ren sa Soulstone. Hindi pa rin sigurado si Daven kung siya ba ay si Daven, isang Dragon Knight, o isang halimaw lamang na nakatira sa katawang ito. Ngunit para kay Ren, kailangan niyang tahakin ang kadiliman upang makita ang liwanag. Ibig sabihin, kailangan niyang lapitan ang Soulstone at silipin ang sarili upang hanapin ang kasagutan. Pagkapadampi pa lang niya sa Soulstone, muli niyang nakaharap ang Fire Dragon. Sinabi nito na sila ay iisa na, ang dugo nito ay dumadaloy sa kanya, at ang dugo niya ay dumadaloy rin dito. Matagal na itong umaawit sa kanyang isipan kung paano talunin si Terrorblade, ngunit hindi niya marinig noon. Kaya ngayon ay sinabi na nito ng malinaw, kailangan niyang hanapin ang relic ng Diyos ng Araw, ang Eye of the World. Sa wakas ay nalaman ni Daven kung sino siya at ano ang kailangan niyang gawin. Tinipon niya ang lahat at ipinaliwanag ang tungkol sa relic ng Diyos ng Araw. Alam ni Rick kung saan iyon dahil dating kanyang lupain iyon hanggang sa sakupin iyon ng Sun God. Napagtanto ni Daven na may kaugnayan si Morana sa relic ng Sun God. Samantala, ipinatawag ni Morana ang Viceroy. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagdesisyon siyang tanggapin ang kahilingan ng kanyang tiyuhin. Pinuntahan niya ang kanyang tiyuhin, na abala na sa pagpaplano ng isang pambansang kasal para sa kanya. Ngunit para kay Morana, dahil pumayag siya sa kondisyon nito, kailangan ding pumayag ang kanyang tiyuhin sa kondisyon niya, gusto niya ng hukbo kapalit ng kasal. Sa Torre naman, sinisisi ng Diyosa si Invoker dahil hinayaan nitong lasunin ng puot ang kanilang anak. Ngunit para kay Invoker, hindi kailanman kinaputin ng kanilang anak ang ina nito. Sa katunayan, palagi nitong inasam na bumalik ang ina, minahal niya ang ina niya hanggang sa kamatayan. Narinig ni Ren na ang kanyang tribo ay malapit ng sumabak sa digmaan. Kailangan niyang umuwi upang pigilan ito, kaya nagpasya siyang hindi na muna sumama kay Daven. Sinabi ni Daven na ayos lang siya at pinayagan siyang umalis. Nagbalat kayo si Ren at sumakay sa isang karaban upang makaalis. May plano naman si Daven kasama si Bram at Kaidan. Binigyan ni Kaidan si Bram ng teleportation scroll para kapag nakuha ni Davian ang relic ay makabalik agad ito upang makipagsama kay Kaidan. Tahasan sinabi ni Kaidan na ang mga kasamahan niya ay pinatay ng nilalang sa loob ni Daven, kaya hindi niya kailanman ito pagkakatiwalaan. Ngunit dapat pa rin gawin ni Davian ang nararapat. Ibinigay ni Rick kay Davian ang isang barya at sinabi nitong puntahan niya ang kapatid niya, na tutulong sa kanyang makaharap ang hari. Pinuntahan niya si Bram upang tingnan ang paghahanda. Tapos na si Bram. Nangako si Davian na poprotektahan niya si Bram sakaling kainin ito ng Dragon Lady, ngunit sinabi ng Dragon Lady na hinding-hindi niya kakainin si Bram dahil itinuturing niya itong kanyang katuwang sa buhay. Noon lang napagtanto ni Bram na ang singsing na ibinigay sa kanya ay isang singsing pangkasal. Kinagabihan, isang pangkat mula sa Elf Tribe ang sumalakay sa isang dam malapit sa nayon ng tao. Sinira nila ang dam at nalunod ang buong nayon. Kinabukasan, nakipagpulong si Morana sa Council ng Kaharian. Sinabi nilang mananatili siyang prinsesa at igagalang nila siya, ngunit wala siyang anumang kapangyarihan sa silid na iyon. Nabalitaan ng general na babae ang nalalapit na pag-atake ng Elf Tribe. Sa palagay niya, sapat na ang pagpapalakas ng depensa upang umatras ang mga elf. Ngunit naniniwala si Morana na kapag naibalik ng Elf Tribe ang kanilang Dragon Veins, magtatakda sila ng bagong Diyosa, at matatalo sila. Kaya dapat silang mauna sa pag-atake. Tinanggihan ito ng general at sinabing ginagawa lang iyon ni Morana upang protektahan ang sarili niyang Diyosa. Hindi raw nila kailangan sakupin ang kagubatan. Umalis si Morana, at pagkatapos ay dumaing sa Vice General. Sinabi niyang hindi alam ng general ang tunay na lupit ng digmaan at puro kayamanan lang ang meron ito. Ngunit para sa Vice General, lalo lang gumagawa si Morana ng mga kaaway at nagiging padalos-dalos tulad ng kanyang ama, at magdadala lang iyon ng kapahamakan. Ngunit para kay Morana, mas mabuting tumulong at kumilos ng may panganib kaysa wala siyang gawin. Samantala, sa bilangguan, ginugol ni Luna ang isang araw para obserbahan ang kilos at schedule ng mga gwardya. Nang sapat na ang impormasyon, kinausap niya sina Rico at ang grupo ng boss upang simulan ang plano. Nang gabing iyon, sinimulan nila ang pag-aalsa. Nasakop nila ang prison elevator, at si Rico ay nakalusot sa control room upang iangat ang buong grupo. Sa kabilang banda, dinala ng Dragon Lady sina Daven at Bram malapit sa kaharian ng Sun God. Nag-transform siya sa anyo ng tao upang makapasok kasama nila. Ngayon naman, nakipagkita si Morana sa Viceroy. Para sa kanya, wala nang pangangailangan ang bansang ito para sa isang prinsesa tulad niya.
Ngunit itinuro sa kanya ng buhay na hindi siya magtatagumpay ng mag-isa, kailangan niya ng tulong, at kailangan niya ng gabay ng Viceroy upang hindi niya ulitin ang kapalaran ng kanyang ama. Samantala, narating na nina Davian ang nakatatandang kapatid ni Ree. May kakaibang pamilyaridad sa pagitan nila. Nang marinig ng babae ang kanilang kwento, dinala niya sila papasok sa kaharian. Sa kabilang panig, hinarap muli ni Invoker si Terrorblade. Akala ni Terrorblade hindi pa ibinibigay lahat ni Invoker ang 7 kaluluwa ng dragon, ngunit sinabi ni Invoker na tungkulin lang niyang kolektahin ang mga ito, hindi ibigay. Alam ni Terrorblade na tuso si Invoker at imposible itong matalo, ngunit alam din niya na ang likas na pagkatao ni Invoker ay pagiging isang malungkot na nilalang. Sa bawat kasunduan nila, palaging nagsisinungaling si Invoker at binabago ang kasunduan kahit kailan niya gusto. Ngunit naniniwala pa rin si Terrorblade na hawak niya ang kontrol sa lahat. Binanggit niya si Ren, alam niya ang tunay nitong pangalan at kung saan ito ipinanganak. At hindi magtatagal, si Invoker daw mismo ang magmamakaawang kunin niya ang mga Dragon Souls. Sa huli, nakipagkasundo na si Daven sa nakatatandang kapatid ni Ree. Nangako itong dadalhin siya sa hari upang hingin ang relic bagamat hindi sigurado kung basta-basta niya itong makukuha. Ngunit para kay Daven, walang tatanggi sa isang Dragon Knight. Umakyat sila upang makatakas, nakuha na nila ang kontrol sa elevator ng bilangguan at palihim na pumasok si Rico sa control room para iakyat ito. May mga sundalong naghihintay sa itaas para tambangan ang elevator, ngunit ginamit ng mga nasa loob ang mga sundalo sa ibaba bilang mga panangga. Pagkalabas nila, nakita ng nakatatandang kapatid ni Riley ang mga flare na pinaputok, kaya siya na ang nagpasyang kumilos. Bumaba siya sa kalsada at sinimulang sunugin ang mga tumatakas na preso. Nagbago naman ng direksyon sina Luna at Rico papunta sa kastilyo para iligtas si Morana. Natuklasan ni Daven ang kanilang galaw kaya hinabol niya sila. Sumunod din si Bram ngunit naharang siya ng apoy. Malapit nang maabutin ni Daven si Luna nang bigla siyang sapakin ni Rico. Nagsalita si Luna upang payapain si Rico, kaya nakasama siya sa kanila. Natagpuan ng tatlo ang kinaroroonan ni Morana at nais nila siyang ilabas, ngunit tumanggi siya dahil napagpasyahan niyang manatili. Pumasok din si Daven at bago pa niya mapayuhan si Morana, tinamaan na ito ng gintong palaso mula sa bounty hunter. Dumating ang mga sundalo kaya kinailangan ni R na iligtas si Luna mula roon. Nagpasya si Luna na magpasimula ng isang digmaan upang ipaghiganti si Morana. Si Daven na naiwan, ay napagbintangang siya ang nanakit sa prinsesa. Hindi na niya ipinagtanggol ang sarili kaya hinayaan niyang itali siya. Samantala, nagsisimula ng magsisi ang Dark Moon Goddess na hindi niya sinubukang iligtas ang kanyang anak noong mga nakaraang taon. Pinagsisihan niya ang kawalan niyang nagawa, ngunit ayon kay Invoker, ni hindi naman niya talaga sinubukang iligtas ang anak. Lahat ng nangyari ay nagsimula ng nakawin ni Ren ang bulaklak, at ngayon ay malapit na siyang maging kapalit ng Diyosa. Si Ren naman ay kasama ng isang karabanang tumatawid sa kabundukan nang bigla silang salakay ng tribo ng mga duwende. Hindi na niya matiis ang pagpatay kaya sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga kapanalig, ngunit nabigo siya. Sa huli, isang ama't anak lamang ang nailigtas niya, ngunit natakot pa rin ang ama dahil kabilang si Ren sa tribong pumapatay. Samantala, bumalik na ang nakatatandang kapatid ni Riley, si Lena, at pinawalang sala si Daven dahil alam niyang hindi ito ang nanakit kay Morana. Ipinakita ni Daven kay Lena ang lugar na sinabi ni Luna kung saan posibleng nagmula ang pagbaril. Hindi pa siya nakakita ng sino mang nakakabaril ng ganoon kalayo maliban kay Morana mismo. Si Morana ay nangarap tungkol sa kanyang nakaraan. Dati siyang mayabang hanggang sa makilala niya si Marcy, Noega's cousin at hindi na makapagsalita. Sinuri siya ng Dragon Lady at nadiskubre niyang milagro ang pagkabuhay ni Morana dahil ang palaso ay tiyak na nakamamatay, ngunit nakaligtas siya sa hindi malamang dahilan. Nagpatuloy ang alaala ni Morana, tinuruan siya ng hari, ang kanyang ama, ng aral ng isang tunay na pinuno na minsan, kailangan nilang pikit matang palagpasin ang ilang bagay. Ipinakilala na rin ni Haring Ama si Marcy bilang kanyang magiging lingkod. Dahil sa aral ng ama, itinuring niya si Marcy bilang isang kaibigan, hindi bilang utusan. Samantala, nais ng tiyuhin ni Morana na humanap ng masisisi ang Viceroy sa tangkang pagpatay sa prinsesa. Hindi pa nila mahuli ang bounty hunter kaya kailangan nilang may maparusahan ng publiko. Nakita naman natin sina Luna at Rico na pumunta sa isang lugar kung saan sila maaaring umupa ng mga bounty hunter. Dinala sila ni Rico sa may-ari ng tindahan at ibinalitang malapit na nilang mahanap si Venari, ang pumatay kay Morana. Ngunit para kay Rico, itinakda na ang kasalanang iyon para ibintang sa kanila ni Luna. Kaya kay Rico kinuha ang pambayad, gamit ang utang na may-ari sa kanya.
Pag-alis nila, wala pa rin silang lead kay Venari. Bigla nilang nakita ang kapitan na nagtaksil sa kanila noon sa kuta. Sinundan nila at inagawan ng malay, saka dinala sa isang lugar para imbestigahan. Papasukin na sana ni Luna ang mainit na bakal sa kamay nito, ngunit pinigilan siya ni Rico at nagmungkahing gumamit ng paraan na hindi marahas, kaya pinalaya siya ni Luna upang makipagnegosasyon. Samantala, naroon pa rin si Daven sa tabi ng kama ni Morana. Ipinabatid ng Viceroy na makikipagkita na sa kanya ang hari. Lumabas muna siya upang makipag-usap kay Lena, bago siya tinawag muli ng Viceroy para pumasok. Nagpatuloy ang alaala ni Morana, isang araw, sinalakay ang palasyo at napatay ang kanyang mga magulang. Inatasan ng Beast Commander na ilabas siya habang hinaharang nito ang mga kaaway. Ngunit may mga kalaban din sa loob at natalo nila si Marcy para mabihag si Morana. Bigla namang nagising ang kapangyarihan ni Marcy at iniligtas si Morana, kaya sabay silang tumakas. Ngayon, papunta na si Daven sa silid ng hari kasama si Lena, ngunit si Daven lamang ang pinapasok. Kaagad niyang hiniling sa hari na ipahiram sa kanya ang relic. Pininalis ng hari ang lahat at tinanong kung bakit niya ito kailangan. Ikinwento ni Daven ang tungkol kay Terrorblade at sa dragang nasa loob niya na nangangailangan ng relic para mapigilan si Terrorblade. Nag-alinlangan ng hari dahil mahirap patunayan ang mga sinabi ni Daven. Iniisip niyang kung hindi niya ibibigay ang relic, baka wala ng mundong mauupuan. Ngunit pinipilit niyang magmukhang makapangyarihang nilalang. Dahil dito, napilitan si Daven na magbagong anyo bilang dragon, sinunggaban ng hari, at lumipad papataas. Binigyan pa niya ito ng huling pagkakataon, ngunit tumanggi ang hari dahil natatakot siyang malaman ng lahat na hindi siya tunay na nagmana ng dugo ng Sun God. Kaya hindi nagatubili si Daven na ihulog siya mula sa tuktok ng tore. Samantala, natagpuan na ni Luna ang kinaroroonan ni Vi at agad siyang sumugod. Naharap niya ang kapitan at naparusahan ito dahil sa pagtataksil. Nakipaglaban si Luna, ngunit biglang may muling nagpaputok ng flare, at ang lalaking hinahabol ni Rico ay biglang nagpakawalan ng napakalakas na apoy. At unti-unting nagising si Luna, malabo ang paningin, at laking gulat niya muling nakita si Marcy. Balik tayo sa nangyari noon, noong sina Marcy at ang mga sundalo ay dinadala palayo, biglang sumugod ang alaga ni Morana upang iligtas sila, kaya nakabalik si Marcy rito. Samantala, nakasali na sa labanan si Lena at hinabol si Daven. Sinubukan niyang tawagin si Daven para paalisin siya sa kontrol ng dragon, ngunit inangkin na ng dragon ang katawan niya. Nais ni Lena na magising si Daven, ngunit sinabi ng dragon na nakalubog na ng husto ang kamalayan nito, at kung matalino daw siya, ibigay na niya ang relic. Ayaw naman niyang ibigay iyon at determinado siyang ibalik si Daven. Kaya sumugod siya sa apoy at matagumpay na hinayla palabas si Daven. Nagising si Daven at sinabi ni Lena na tinakpan ng Viceroy ang nagawa niya sa pamamagitan ng pagsasabing siya ang nagpaalis sa dragon dahil ayaw nilang malaman ng lahat na may taong malapit sa prinsesa ang sangkot sa pagkamatay ng emperador. Ngunit ngayon ay sigurado siyang tiyak ng sesubog ang isang digmaang sibil. Ngunit iminungkahi ni Daven na maaari niya itong pigilan kung siya mismo ang tatayo upang pag-isahin ang bansa dahil nasa kanya ang kapangyarihan at tiwala ng mga tao, at siya rin ang nagbalik kay Daven mula sa pagkakalunod sa dragon. Dinala naman ni Luna si Rico sa bahay ng may-ari ng tindahan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Luna kay Marcy na kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan si Morana. Sa palasyo, ginaganap ang libing ng hari. Bigla namang napansin ni Bram na may kakaibang nangyayari kay Morana. Pinabuksan ng Dragon Lady ang lahat ng bintana upang pasukin ang sinag ng araw, at nakakagulat, bumalik sa normal si Morana. Hindi makapaniwala ang Viceroy sa kanyang mabilis na paggaling. Ngunit kailangan pa rin itong itago upang matukoy ang tunay na salarin. Narinig din ni Morana na ang kanyang tiyo ay napatay ng kalahating tao kalahating dragon. Hindi nila ito masabi ng direkta dahil baka kumalat ang impormasyon tungkol kay Daven. Samantala, naglalakad si Ren sa kagubatan nang makatagpo siya ng isang matandang babae. Nagpahinga sila magdamag at habang nag-uusap, unti-unting binabayo ng matanda ang isipan ni Ren. Oo, siya pala si Terrorblade at sinasalakay niya ang isipan ni Ren. Ipinahiwatig niyang nagtiwala siya sa isang sinungaling at titingnan lang siya ni Invoker bilang isang kasangkapang mapapakinabangan. Kaya dapat daw ay tumigil na siya sa pakikinig kay Invoker. Sa kabilang banda, iniatres na ng general ng konseho ang kanyang mga tropa, ngunit hindi ito pinayagan ni Beast Commander at Lena. Pumunta si Lena kay Daven at inamin niyang nagkamali siya noon sa paniniwalang kapag wala ang hari, kukunin ng konseho ang kapangyarihan at gagawing mas mabuti ang kaharian. Ngunit ngayon, napagtanto niyang mali siya, inasam ng mga maharlika ang kapangyarihan,
inukupan nila ang mga lansangan, at isang maliit na mitya lang ang kailangan upang sumiklab ang digmaang sibil. Nagdesisyon si Lena, pipiliin niyang maging regent ng kaharian, ang magiging pinuno at tagapag-utos ng buong bansa. Hinarap niya ang general at naging parang halala ng tunggalian sa trono. Ngunit napagpasyahan ng Viceroy at Beast Commander na ibalik si Morana sa publiko. Tumutol si Lena dahil iniwan ni Morana ang trono at tumakas patungong Night Silver Woods, at ngayon gusto niyang bawiin ang kapangyarihan dahil lamang sa dugo. Kung siya ang mamumuno, madadala niya ang bansa sa digmaan. Sa Night Silver Woods, ang mga tao ay mas pinipili ang isang leader na gumapang mula sa wala tulad ni Lear kaysa kay Morana. Sa gulat ni Lena, pati ang general ay pumabor sa kanya, kaya siya na ngayon ang natural na bagong pinuno ng kaharian. Humarap si Lena sa mga tao upang ailatag ang kanyang posisyon, at nagtungo rin siya kay Morana upang makipag-usap. Hindi niya sinasabing mali ang ginagawa ni Morana, ngunit ayaw niyang magsimula ng digmaan laban sa Elf Tribe. Ngunit kung sakaling lusubin sila ng elf, siya mismo ang susunod sa kanila. Lumabas si Morana at muling nakipagkita kay Davan. Malaking pagkadismaya ang naramdaman niya dahil napakaraming gulong ang nagawa nito, mula sa pagpunta rito, pagpapakawalan ng dragon, pagpatay sa emperador, hanggang pagdadala ng bansa sa gulo. Wala siyang hukbo laban sa elf race at hindi na niya kilala ang Daven na minsan niyang minahal. Ang Daven noon ay lumalaban para sa kanya at pilit nilalabanan ang dragon, ngunit ngayon sinusunod na nito ang kalooban ng dragon. Kinagabihan, nakita muli ni Morana si Marsai at sumama siya papunta kina Luna. Ipinahayag ni Luna na may dalawang balita siya, ang mabuti, natunton na nila ang tirahan ng bounty hunter, ang masama, ang nag-upa sa kanya ay ang mismong taong kinoronahan ngayong araw. Kinabukasan, nangako si Morana na babalik siya dala ang isang hukbo upang mabawi ang nawala sa kanya. Noon, hindi maintindihan ni Luna kung bakit tinanggap ng Diyosa si Morana, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya, at handa na siyang sumunod kay Morana. Samantala, ibinigay ni Lena kay Daven ang relic. Ngunit nang hawakan ito at ipaamoy sa dragon, tila peke ito, o baka hindi naman talaga peke, ngunit marahil ay walang relic sa simula pa lamang. Baka pati ang dragon ay hindi sigurado kung ano ba talaga ang hinahanap nito. Nais ni Morana na sabihin kay Daven ang totoo tungkol kay Lena, ngunit sinabi ni Bram na hindi masamang tao si Lena sa paningin nilang dalawa. Akala ni Morana ay pinagtatanggol ni Bram si Lena, ngunit ang totoo, ipinagtatanggol niya si Daven dahil magaling itong kumilatis ng tao. Samantala, binalik ni Invoker si Ren sa kanyang tore. Nais niyang itama ni Ren ang pagkakamali nitong hindi pagdala kay Daven sa tore, sa pamamagitan ng pagharap sa Dark Moon Goddess at pagkuha ng kapangyarihan mula rito, dahil si Ren ang reinkarnasyon ng Moon Goddess. Bumalik si Morana upang kausapin ang Viceroy tungkol kay Lena. Naniniwala siyang kahit suportado si Lena ng buong Senado, baka hindi nila kailangang tumalikod sa kanya. Ngunit may paraan daw siya upang matulungan si Morana. Samantala, tuluyan ng binitawan ni Daven ang relic, at pinayuhan siya ni Lena na harapin ang katotohanan, walang relic na umiiral sa simula pa lamang. Ngunit pakiramdam niya ay pumatay siya ng isang tao, nagsimula ng digmaan, at ngayoy malapit ng masira ang mundo habang narito siya na tila hanggal. Ipinagtapat ni Lena na siya mismo ang pumatay kay Morana. Inisip niya na sa pagpatay kay Morana, pipilitin ng Senado ang hari na mag-abdicate, ngunit si Daven pala ang pumatay sa hari. Plano niyang magsinungaling kay Daven, ngunit sa bawat pagtatago, lalo siyang nakaramdam ng guilt at kalungkutan, kaya napilitan siyang magpakatoto at magpahayag ng katotohanan. Umalis si Daven upang hanapin si Bram. Nang makita ni Bram na alam na ni Daven ang katotohanan, nakaramdam siya ng ginhawa dahil hindi na niya kailangang sabihin pa. Humiling si Morana na mapag-isa sila ni Daven at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagtulong at sa lahat ng abalang naidulot niya. Samantala, sinabi ni Invoker kay Ren ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Ngayon, dahil nasa kaguluhan ng elf race, kailangan nila si Ren upang maging Diyosa at pangunahan sila. Ang kailangan niyang gawin, patayin ang Dark Moon Goddess upang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Bibigyan siya ni Invoker ng kapangyarihang gawin ito. Balik kay Daven, naniniwala si Morana na totoo ang relic dahil nakita niya ang kapangyarihan nito, ngunit tila pinalitan ito ng ibang tao. Kailangan niyang humanap ng taong makakapagbigay ng tamang impormasyon. Pumunta siya sa tavern upang hanapin ang Beast Commander at tanungin tungkol sa nangyari noong gabi ng pag-atake sa kastilyo. Hindi tiyak ng Beast Commander kung paano namatay ang kanyang mga magulang, narinig lamang niya ang mga ingay. Ang tanging may awtoridad na makaka-access sa relic, bukod sa hari, ay ang Viceroy.
Naghinala ang lahat na si Viceroy ang pinalitan ang relic dahil noong gabing pinatay ni Daven ang tiyo ni Morana, tila nanood lamang ang Viceroy. Samantala, hinanap na ni Ren ang Darkmoon Goddess at nakilala niya ito bilang ang nagnakaw ng kanyang lotus. Nakahandang sandata si Ren at tinanong kung ano pa ang gusto nitong kunin mula sa kanya, ngunit dinala lang siya sa puntod ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, sinimulan ng Darkmoon Goddess na drain ang buhay mula sa taniman ng mga bulaklak at ibalik ang kanyang kapangyarihan. Dumating si Invoker, ngunit nawala na siya, pinaniniwalaan niyang hindi alam ni Ren kung gaano kakilakilabot ang kanyang pinakakawalang mundo. Natagpuan na ni Viceroy si Lena. Naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Lena maging hari dahil ang hari at senado ay parang makina, bawat tao ay kailangang alam ang kanilang trabaho at gampanan ito. Ang hari ay parang gear lamang upang paganahin ang makina, hindi ang tagapag-utos nito. Iniisip ni Lena na nakalimutan niya ang kanyang posisyon, ngunit hawak ni Viceroy ang relic kaya walang magagawa ang apoy ni Lena, papatawan niya ng kabayaran si Lena sa paglapit sa prinsesa. Samantala, naniniwala pa rin si Ren na hindi siya karapat-dapat maging diyosa at nais niyang ipagpatuloy ng Darkmoon Goddess ang dati. Ngunit wala nang babalik sa dati. Kinabukasan, dumating ang grupo ni Daven sa bahay ng Viceroy upang hanapin siya. Nakapasok sila sa pinto kung saan inakala nilang itinatago ng Viceroy ang banal na relic, ngunit bumalik ito at sinabi na hindi niya ito itinatago. Nagpahayag si Daven na ang relic sa palasyo ay hindi totoo, ngunit iginiit ng Viceroy na hindi talaga gumagana ang relic tulad ng iniisip ni Daven, gumagana lamang ito para sa tunay na tagapagmana, si Morana. Kaya tinulungan niya itong maging bagong pinuno. Napansin nila na may mali, kaya tinanong nila kung nasaan si Lena, at nalaman nilang pinatay na siya ng Viceroy noong nakaraang gabi. Galit na galit si Daven, at pinalaya ang kanyang dragon. Ngunit noong sumugod siya, hinarang siya ng Viceroy at itinapon sa kabilang pinto. Sa loob, may dalawang kristal, pula at asul. Nag-transform ang Viceroy bilang demonyo. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng grupo ni Luna ang kapangyarihan ng Diyosa sa loob nila. Dumating ang Diyosa upang hanapin ang grupo ni Luna, ngunit tinanggihan na nila ang ganitong tirano. Galit, umatras ang Diyosa at binalik ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy ang grupo ni Luna sa kanilang misyon para kay Morana. Ipinagkaloob ng Diyosa ang kapangyarihan sa mga sundalong hawak ng elf na muling bumangon at winasak ang elf tribe. Kumpiyansa si Terrorblade na hindi na magtitiwala kay Invoker si Ren, iniisip niya na kung wala si Ren, mabibigo ang plano ni Invoker. Ngunit palaging may contingency plan si Invoker. Samantala, ang Viceroy ay tunay na isang dragon at kailangang lumabas ang Ice Dragon upang itulak siya pabalik, sabay hiling kay Bram na dalhin si Morana sa palasyo at kunin ang relic. Pagkatapos, nag-transform siya sa kanyang dragon form upang lumaban. Ngunit pagkalabas nila, muling nag-isip si Bram, nais niyang tulungan si Daven at ang taong pumayag na sumama sa kanya. Hindi pinilit ni Morana si Bram na sundan siya kaya pinayagan niya itong bumalik. Pagkalabas ng Ice Dragon, dali-daling ginamit ni Bram ang singsing upang lumikha ng shield para protektahan ang kanyang minamahal, ngunit hinawakan siya ng Viceroy at pinagsalpok siya ng malakas sa lupa. Hindi pinansin ng Viceroy si Bram, tiningnan siya bilang maliit na daga lamang. Luhang-luha, tumakbo si Bram sa kanyang minamahal at nagtanong kung paano siya makakatulong, ngunit namatay siya makalipas ang ilang sandali. Ngayon, nakilala ng Fire Dragon sa loob ni Daven ang kanyang tunay na kalikasan, at lubos nang naunawaan ni Daven ang tunay na likas ng relic. Mas malinaw na ngayon, ang kapangyarihan ng relic ay palaging nasa kanila, ang nais ng dragon ay ang kapangyarihan sa loob ni Morana, kaya handa itong baliwalain kung siya ay mamatay. Ngunit hindi ito matanggap ni Daven. Tinanong siya ng dragon kung handa ba siyang ipagsapalaran ang posibilidad na hindi siya makakabalik kung ibibigay niya ang control dito, at handa na siya. Kinuha na ngayon ng Viceroy ang babaeng general at pinili siyang maging bagong regent. Ang hiling niya, dalhin ang prinsesa sa kanya ng ligtas. Ginamit na ni Bram ang teleportation scroll upang dalhin si Kaden dito. Naipit si Morana sa tarangkahan ng palasyo dahil inutusan ng babaeng general na dalhin siya sa Viceroy. Papatupad na sana siya ng puwersa, ngunit dumating na ang Viceroy. Nais ni Con na sumama si Bram upang sirain ang Viceroy, ngunit lumabas ang Fire Dragon at nais makipagkasundo kay Con muna upang harapin ang Viceroy. Habang hinahawakan ng Viceroy si Morana, lumipad ang Fire Dragon at hiningan siya ng apoy sa ulo. Bumagsak si Morana ngunit nahuli siya ni Marcy. Ngunit nahuli naman ng Viceroy ang Fire Dragon at naghanda ng atake, kaya kinailangang umatake si Con upang i-redirect ang suntok. Huminga ng apoy ang Fire Dragon upang itulak pabalik ang Viceroy.
Pinangunahan ng Beast Commander at ng kanyang hukbo si Morana upang makapasok sa palasyo. Nagharap ang dalawang dragon at nag-away, at kailangang tumakbo si Kaiden upang labanan ang Viceroy, o mas tama, ang Thunder Dragon. Kahit na inatake siya ng dalawa, nagawa pa rin itong grabahin ang Fire Dragon at itapon ito sa gilid. Kahit sinubukan ni Kaiden na bumato ng malakas, hindi ito naging epektibo. Bumato ang Thunder Dragon kay Kaiden at naglabas ng malawak na bola ng kidlat, kaya kinailangan ng Fire Dragon na protektahan si Kaiden. Lumiko ang Viceroy patungo sa kastilyo. Samantala, hinawakan ni Morana ang banal na relic at nakita ang mga katotohanan na hindi pa niya alam. Bumalik ang Viceroy sa labas at itinapon ang Commander sa gilid. Pumasok siya at nalaman na nakita ni Morana ang katotohanan. Paulit-ulit niyang tinaire si Morana ng mga palaso, ngunit walang epekto. Hinawakan niya si Morana at ibinunyag na siya ay isa sa 8 dragon, ang dragon ng Void. Ngunit nang makita niya ang 2 Spirit Stones, natuklasan niya ang katotohanan ng buhay, na maglingkod sa anak, at nag-transform, naglingkod sa bansang ito sa loob ng 3,000 taon, at si Morana ang pinakamamahal niya. Pinahintulutan ni Morana ang kanyang mount at si Marcy na umatake sa kanya. Kayang suntukin ni Marcy ang kanyang layer ng kadiliman, ngunit nahuli rin siya. Pinigan niya si Marcy halos patayin, kaya napilitan si Morana na magsalita at makipagkasundo, ngunit hindi siya pinansin at pinatay si Marcy. Sa sandaling iyon, ipinagising ni Morana ang kapangyarihan ng anak at tuluyang sinunog ang Viceroy, ngunit hindi niya nailigtas si Marcy. Nang makalabas, pinasalamatan niya si Bram at lahat sa pagtulong sa kanya sa laban na iyon. Dumating rin ang Fire Dragon at sinabi na maaari na itong magpahinga ng payapa dahil mapoprotektahan niya ang mundong ito mula kay Terrorblade. Sinabi rin ito kay Daven na malaya na siya. Nawala ang dragon at ibinalik ang kalayaan kay Daven. Pagkatapos, umakyat si Morana sa trono bilang reyna at sinimulang ayusin ang bansa. Ngunit nanatili ang mga pagkalugi, at pansamantalang natapos ang kwento dito.